Nagsisimula ang pelikula sa isang batang lalaki at isang matandang lalaki na pumasok sa isang lumang cabin. Huminto sila upang pagmasdan ang mga larawan sa dingding na nagpapakita ng mga batang mangangaso na buong pagmamalaki na nagpapakita ng kanilang mga nahuling hayop. Habang sila ay nag-uusap ng mas higit pa, ang lalaki ay nagtanong sa batang lalaki kung kilala ba niya ang mga larawan na inilagay sa dingding. Ang batang lalaki ay tumingin sa isang larawan. Kinumpirma ng lalaki na ang batang mangangaso sa partikular na larawang iyon ay siya sa edad na 13. Pagkatapos ibahagi ito, lumabas ang lalaki sa silid, iniwan ang batang lalaki na pinagmasdang mabuti ang mga litrato. Nang maglaon, sa kalaliman ng kagubatan, isang convoy ng mga truck ang dumaan sa isang mabundok na kalsada. Sa loob ng isa sa mga truck, ang pangalan ng batang lalaki ay ipinahayag na si Oscari. Sa tabi niya, ang nagmamaneho ng truck ay ang kanyang ama na nagngangalang Tapio. Habang nagmamaneho sila, hinalungkat ni Tapio ang glove compartment at iniabot kay Oscari ang isang mapa. Sa mapang ito, ang isang pulang krus ay nagmamarka ng isang espesyal na lokasyon na kilala na sagana sa hayop tulad ng deer at elk. Kapag narating na nila ang kanilang destinasyon, ang grupo ay nagtayo ng kampo. Isang putok ng baril ang tumunog, ito ay isang hudyat at oras na para simulan ni Oscari ang kanyang gawain. Gayunpaman, nahihirapan siyang paandarin ang kanyang sasakyan. Sa isang mabilis na pagsaayos ni Tapio sa sasakyan, agad na pumunta ang bata sa lokasyon. Pag-abot sa tuktok ng bangin, nakita ni Oscari ang isang pana at palaso na naghihintay sa kanya. Sinusubukan niyang hilahin pabalik ang bowstring, ngunit napatunayang napakahirap nito, na ikinadismaya ng mga nanunood. Isang debate ang naganap sa pagitan ng kanyang ama at ng isa pang lalaki. Iminungkahi ng lalaki na hindi pa handa si Oscari at dapat na siyang umuwi. Gayunpaman, nanindigan si Tapio na handa na ang kanyang anak. Sa kalaunan, ang lalaki ay nagpaubaya, na nagpapahintulot sa bata na magpatuloy. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang motivational speech na nagdeklara na si Oscari ay may isang araw at isang gabi lamang para makipagsapalaran sa kagubatan ng mag-isa at bumalik kasama ang isang hayop na matagumpay niyang nahuli. Ang eksena ay lumipat sa isang lalaking nagngangalang Morris habang naghahanda siya para sa kanyang araw. Siya ay nag-ahit ng balbas, sumusulyap sa isang peklat sa kanyang dibdib, nagsuot ng bulletproof vest, inilagay ang kanyang earpiece, at lumakad sakay ng sasakyang panghimpapawid ng gobyerno kung saan doon nakasakay ang presidente. Dalawang mas maliliit na eroplano ang kasama sa pangunahing sasakyang panghimpapawid na ito, na tinitiyak ang ligtas na pagdaan nito sa kalangitan. Pumunta si Morris sa pribadong cabin ng presidente. Sa loob, si Pangulong William Moore ay abala sa pagbabasa ng dyaryo, na nagpapahayag ng kanyang pagkadismaya tungkol sa pagbaba ng kanyang mga numero ng botohan. Ipinaalam ni Morris sa Pangulo na sila ay lalapag sa Finland sa loob ng isang oras. Ibinahagi din niya ang kanyang intensyon na magretiro pagkatapos ng paglalakbay na ito. Sa Finland, bumalik kami sa batang lalaki, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakbay para manghuli ng hayop. Upang mahasa ang kanyang kakayahan, siya ay nagsasanay sa isang kahoy na estatwa ng isang deer. Armado siya ng pana at palaso, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap, nahihirapan pa rin siyang hilahin ang bowstring. Sa halip ay naisip niya ang isang matagumpay na pangangaso habang siya ay naglalaro na nahuli at kinakain ang kanyang biktima. Sa kalaliman ng kagubatan, binasag ng helicopter ang katahimikan. Habang pababa ito, dumating ang boses ng piloto sa intercom na nagtatanong tungkol sa uri ng laro na balak manghuli ng 3 pasahero. Isang pasahero, na nagngangalang Hazard, ay palihim na tumugon, na ito ay isang malaking laro. Paglapag, ang pasaherong ito ay lumabas na hawak ang isang briefcase. Umupo siya sa isang upuan na nakaayos para sa kanya, naglalaan ng ilang sandali upang pagmasdan ang magandang kagubatan. Sa pagkamangha ng piloto, ipinakita ng pasahero ang isang missile mula sa kanyang briefcase. Walang kabuluhan, binanggit niya ang kanyang plano na gamitin ito laban sa isang sasakyang panghimpapawid. Nagtanong ang piloto kung sila ay mga terorista. Hindi ito itinanggi ni Hazard, na nagmumungkahi sa piloto na ang kanyang pinakamagandang pagkakataon na mabuhay ay ang tumakbo. Bilang isang pahiwatig, ang piloto ay tumakbo palayo. Sinamantala ang pagkakataon, sinubukan ni Hazard ang kanyang missile na ipaputok sa tumatakas na piloto. Kapag inilunsad niya ito, sinisira ng missile ang isang malaking bahagi ng kagubatan, dahilan para mamatay sa pagsabog ang piloto.
Sa Air Force One, naglakad si Morris sa eroplano patungo sa mga piloto. Ipinaalam niya na malapit na sila sa kanilang destinasyon. Gayunpaman, ang tahimik na paglipad ay nasira kapag ang alarma ay umalangaw-ngaw, na nagpapahiwatig ng isang papasok na missile. Ang masama pa nito, ang mga sistema ng depensa ng eroplano ay hindi gumagana. Kinikilala ang bigat ng sitwasyon, nag-utos si Morris ng agarang paglikas. Magulo na lumilipad ang eroplano. Si Morris na mabilis na kumilos, ay hinawakan ang Pangulo, na hindi pa nakapagsuot ng sapatos, at dinala siya sa isang evacuation pod. Isang pangkat ng mga gwardya ang sumusunod, naglulunsad ng kanilang mga pod at nagdeploy ng kanilang mga parachute. Gayunpaman, napagtanto ng isang gwardya na ang mga parachute ay hindi nagde-deploy ng tama. Sinubukan niyang bigyan ng babala si Morris, ngunit si Morris, sa isang nakakagulat na paghahayag, ay binaril ang gwardya ng walang pag-aalinlangan. Nakastrap si Morris sa sarili niyang parachute at tumalon mula sa eroplano. Makalipas ang ilang sandali, tumama ang missile sa Air Force One, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog nang bumaba si Morris para iligtas ang kanyang sarili. Nasaksihan ni Oscari ang pagbagsak ng eroplano mula sa himpapawid. Siya ay humiga sa lupa, sumisigaw sa takot. Nang sa wakas ay bumangon siya, nakilala niya ang nakakatakot na tanawin ng isang kagubatan na nilalamon ng apoy. Samantala, sa Pentagon, isang babae ang apurahang ipinaalam sa isang lalaki ang tungkol sa pagbagsak ng Air Force One at ang paglisan ng presidente sa pamamagitan ng isang escape pod. Habang sila ay nagsagawa ng pulong, ipinakilala niya ang Vice President sa lalaking kinilalang si Fred Herbert, isang batikang operatiba ng CIA na ngayon ay namumuno sa Terrorist Intelligence Unit. Si Fred, kasama ang kanyang kadalubhasaan, ay may kumpiyansa na nagsasaad na ito ay tiyak na isang pag-atake ng terorista, na malamang na inayos ng isang grupo ng 5 hanggang 10 lalaki. Sinabi rin niya ang uri ng missile na ginamit para pasabugin ang Air Force One, at iniisip rin niya na mayroong isang insider na nagsabotahe sa sistema ng depensa ng eroplano. Determinadong iligtas ang presidente, kaya sinabi ni Fred na hanapin kaagad ang presidente. Sa kagubatan, ang parachute ni Morris ay natigil sa isang puno. Kinalas niya ang kanyang sarili at bumagsak sa lupa ngunit medyo hindi nasaktan. Nagre-radio siya para tawagan ng ibang mga ahente, ngunit walang sumasagot. Sa ibang aparato, siya ay bumubulong ng palihim na ang Air Force One ay bumagsak na. Ngayon si Oscari ay tumitingin sa paligid ng pagkawasak, yumuko at nakahanda na. Nakita niya ang evacuation pod ng presidente at binato niya ito ng bato. Naglalakad papalapit, at kumatok siya sa pinto. Mayroong sumasagot sa kanyang katok at mayroong daliri na nagsulat ng mensahe sa panel ng pod window. Ito ang code para buksan ang pinto. Tina-type ito ni Oscari, at bumukas ang pod. Mabilis siyang tumakbo pabalik nang lumabas ang presidente sa pod, nagsisindi ng flare at sumisigaw para ipakita ni Oscari ang kanyang sarili. Ang bata ay nananatiling nakatago ngunit ginagamit niya ang kanyang arrow upang ihagis ang isang paper cup na nakatali sa isang string. Pinulot ito ng Pangulo at itinapat sa kanyang tainga. Mula sa kabilang dulo, nagsalita si Oscari, nagtatanong kung siya ay isang alien. Sumagot ang Pangulo na siya ay mula sa Earth at dumating sa kapayapaan. Dahil doon, lumabas ang bata mula sa pagtatago. Pinatunayan ng Pangulo ang kanyang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng pagpapakita kay Oscari ng kanyang pasaporte, at sinabi sa kanya ng batang lalaki na walang nayon o bayan sa malapit. Samantala, pabalik sa Pentagon, nasubaybayan nila ang escape pod ng presidente at nagpapadala sila ng mga helicopter para hanapin siya. Lumipat sa isang farmhouse sa Norway, tumatahol ang aso sa isang bagay na nagudyok sa may-ari nito na lumabas at mag-imbestiga. Nakakita siya ng bipang device sa ilalim ng kanyang trampoline. Ang device ay ang escape pod tracker na tila humiwalay sa pod, kaya ang mga helicopter ng gobyerno ay umuwi at hindi sila nagtagumpay na mahanap ang presidente sa lugar ng pag-crash. Si Morris at ang 3 salari na responsable sa pagkawasak ng eroplano ay pumunta sa escape pod ng Pangulo. Sa kanilang pagtataka, nakita nilang walang laman ito. Sa ibang lugar, tinatahak ng Pangulo ang kagubatan na ginagabayan siya ni Oscari. Habang naglalakad sila, ibinahagi ni Oscari na siya ay isang mangangaso at tinitiyak sa Pangulo ang kanyang kaligtasan sa ilalim ng kanyang proteksyon, na itinaas ang kanyang pana at palaso. Ang presidente ay tila nag-aalinlangan ngunit piniling magtiwala sa bata. Pagkatapos ay dinala siya ni Oscari sa kanyang sasakyan at hiniling ng Pangulo na ihatid siya sa pinakamalapit na bayan.
Gayunpaman, tumanggi si Ascari, na inihayag na siya ay nasa isang espesyal na misyon para sa kanyang kaarawan. Nag-aatubili, ang Pangulo ay umupo sa likurang upuan at nagsimula sila sa kanilang paglalakbay sa masukal na kagubatan. Bumalik sa escape pod, sinuri ni Morris ang mga bakas ng paa at napag-alaman na may tumulong sa pagtakas ng Pangulo. Sa hindi inaasahan, binaril ni Morris ang dalawa sa mga gwardya, pagkatapos ay humarap siya kay Hazard, na nangakong huhulihin nila ang presidente. Sa loob ng Pentagon, sinimulan ni Fred ang kanyang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa mga kumpanya ng pangangaso sa lugar. Pagkatapos ay hiniling niya na ang mga satellite ay muling iposisyon upang magbigay ng komprehensibong pagtingin sa lupain. Inihinto ni Ascari ang kanyang sasakyan, itinuro ang isang pulang X sa kanyang mapa na nagpapahiwatig ng perpektong lokasyon ng pangangaso. Nagpasya silang magtayo roon ng kampo, na naghahanda ng pagkain sa ibabaw ng kumakaluskos na apoy. Habang nag-uusap sila, si Ascari, na may bakas ng pag-usisa, ay nagtanong sa Pangulo tungkol sa kakanyahan ng kapangyarihan. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang isang piraso ng kanyang tradisyon, binanggit ang kanyang ama, isang lokal na alamat na buong tapang na nanghuli ng oso sa edad na 13. Sa kanilang tradisyon, ang mga batang lalaki na may edad na 13 ay nakikipagsapalaran sa kagubatan upang manghuli, para sila ay maging matapang na lalaki. Ito ang mismong hamon sa paglalakbay ngayon ni Ascari. Ang Pangulo, na nagmula sa kanyang sariling mga karanasan, ay nagpapayo na kung minsan ito ay hindi tungkol sa tunay na lakas, ngunit ito ay sa pamamagitan ng pag-unawa. Pinagaan niya ang mood sa pamamagitan ng isang nakakatawang personal na kwento, at sa gitna ng tawanan at mga kwentong pinagsasaluhan, nabuo ang isang pagkakaibigan sa pagitan nila. Kinaumagahan, nagising ang Pangulo mula sa pagkakatulog nang marinig niya ang kakaibang tunog na ginawa ni Ascari na ginaya ang boses ng deer, na para lumapit ang mga ito. Si Ascari, nang matagpuan ang nawawalang sapatos ng Pangulo, ay inihagis ito sa kanya. Hindi nagsasayang ng oras, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-akyat sa bundok, patuloy na ginaya ang boses ng deer. Gayunpaman, ang boses na ito ay hindi lamang nakakaakit ng atensyon ng deer, naririnig din sila ni Morris, Hazard, at ng kanilang mga tauhan. Habang nasa itaas na si Ascari, nakakita siya ng isang malaking freezer box. Sa loob, nakita niya ang isang bagong patay na deer na may kasamang sulat mula sa kanyang ama, na bumati sa kanya ng isang maligayang kaarawan. Hindi kalayuan sa pagtuklas na ito, nakatagpo ang Pangulo ng isang mabangis na tanawin, nakita niya ang walang buhay na katawan ng kanyang gwardya na nakahiga sa bato. Ito ay nagiging maliwanag na ang kanilang mga parasyon ay sinabotahe. Kinuha niya ang baril mula sa isang gwardya, at nagtago ang Pangulo sa likod ng isang bato. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinagmamasdan niya sina Morris at Hazard na papalapit sa campsite. Bumungad sa kanya ang realisasyon na si Morris ang traidor. Nagmamadali ang Pangulo papunta kay Ascari, na nalulungkot dahil sa regalo na ibinigay ng kanyang ama, dahil pakiramdam niya, pinapahina nito ang kanyang mga kakayahan. Upang mapasaya ang bata, iniabot sa kanya ng Pangulo ang kanyang pin, na sumisimbolo sa tungkulin ni Ascari sa pagligtas sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang sandali ay naputol ng ihayag ng Pangulo na sila ay hinahabol. Habang nakaharap si Morris sa kanila, si Ascari, sa isang matapang na pagkilos, ay iginuhit ang kanyang pana, na nagpuntirya kay Morris, ngunit ang kanyang pagtatangka ay nabigo. Ang presidente, na hindi pamilyar sa mga baril, ay kinakapa ang kanyang baril. Mabilis na dinosormahan siya ni Morris, at isang mabangis na pakikipaglaban ang naganap kung saan si Morris ang nangunguna. Ang presidente ay sumigaw para tumakas si Ascari, na kaagad niyang ginawa. Sa Pentagon, sinusubaybayan ng mga opisyal ang helicopter ng kaaway, tinutunto ng landas nito pabalik sa lokasyon ng Pangulo. Sa pamamagitan ng mga surveillance camera, nasaksihan nila ang pagbaba ni Hazard. Nakilala siya ni Fred, na inihayag na siya ay isang hindi lehitimong investor sa isang mayamang Gulf oil tyrant, at binansagan siya bilang isang sertipikadong psychopath. Si Hazard, na may baluktot na pagkamapagpatawa, ay nagpasya na gusto niyang ilagay sa freezer ang Pangulo bilang isang trepeyo. Naglipat siya ng 10 milyong dolyar sa account ni Morris bilang gantimpala. Sa pilitang inilagay ang Pangulo sa loob ng freeze box at isinara ito ni Hazard. Mula sa kanyang pinagtataguan, pinagmamasdan ni Ascari ang mga nangyayari, nakaramdam ng magkahalong takot at determinasyon. Nagpadala ang Pentagon ng rescue team, ngunit napakalayo nila para kumilos sa tamang oras.
Dahil sa inspirasyon mula sa larawan ng kanyang ama, si Oscary ay nagkaroon ng lakas ng loob na kumilos. Habang sinisimulan ng helicopter na buhati ng freeze box, si Oscary ay gumawa ng matapang na pagtalon papunta sa kahon. Naalarma si Morris sa presensya ni Oscary at tinangka siyang paalisin sa pamamagitan ng pagmamaniobra ng helicopter sa mga puno. Habang lumilipad ang mga bala, hinimok ni Oscary ang Pangulo na lumabas sa freeze box. Sa isang desperadong hakbang, gumamit siya ng kutsilyo upang putulin ang koneksyon ng kahon sa helicopter. Para sa isang maikling sandali, iniiwasan nila ang mga humahabol sa kanila, ngunit si Morris ay walang humpay na nagpaputok sa kanila, na napilitan si Oscary at ang presidente na magtago sa loob ng freeze box. Gamit ang bigat ng kanyang katawan, itinulak ni Oscary ang kahon, dahilan upang ito ay bumagsak at gumugulong. Kahit nahihirapan sila sa pagtakas, parehong si Oscary at ang Pangulo ay lumabas na medyo hindi nasaktan. Gamit ang freeze box bilang balsa, ang dalawa ay naanod sa ilog na hindi inaasahang napadpad sa nawasak na Air Force One. Sa Pentagon, itinuro ng Vice Presidente ang Navy SEAL sa bagong lokasyon. Gayunpaman, nahuli niya si Fred na maingat na nagte-text. Kasabay nito, sakay ng helicopter, nakatanggap si Hazard ng isang misteryosong text mula sa isang hindi kilalang nagpadala, na nagsasabi na patayin na lang ang presidente na sinamahan ng mga coordinate. Iniwan ng Pangulo at ni Oscary ang kanilang pansamantalang balsa, at sila ay lumangoy patungo sa nawasak na Air Force One. Umakyat sila sa itaas ng eroplano, at nakita nila ang isang malagim na eksena ng mga nasawi mula sa pag-crash. Ang kanilang maikling pahinga ay nagambala ng tunog ng mga yabag. Biglang nawasak ang bubong habang umaatake si Hazard, na nagdala ng bomba na may 5 minutong timer. Habang nagre-radio si Hazard para kunin siya roon, pinagtaksilan siya ni Morris na iniwan si Hazard na na-stranded kasama ang presidente at ang bomba. Isang mabangis na pakikibaka ang naganap kung saan si Oscary ay tila walang kakayahan. Sinusubukang patayin ni Hazard ang Pangulo. Nang malapit na siyang magtagumpay, umatake si Oscary, at sinapak niya si Hazard sa ulo. Ang presidente ay nakikipag-agawan ng baril kay Hazard, at nang makuha na niya ang baril, walang humpay niya itong pinapaputok. Sa pag-neutralize ng kaaway, nananatili ang napipintong banta ng bomba. Habang nagpapaputok si Morris mula sa helicopter, na-activate ng dalawa ang emergency evacuation ng eroplano, na nagtutulak sa kanila patungo sa himpapawid. Naging kapantay sila ni Morris, at sinamantala ang pagkakataon, naglabas si Oscary ng arrow mula sa kanyang pana, na tumama kay Morris. Habang pinipigilan ng kanyang bulletproof vest na tumama ang arrow sa kanyang dibdib, naalis nito ang isang piraso ng shrapnel na naka-embed sa kanya, na naging dahilan upang bumagsak siya mula sa helicopter nang sumabog ang bomba sa isang napakalaking pagsabog. Nakaupo si Tapio sa kanyang jeep, halata sa kanyang mukha ang pagkabalisa habang nakikita ang malayong pagsabog mula sa ilog. Biglang may bumabang dilaw na parachute papunta sa sasakyan. Mabilis na lumabas ang Navy SEALs, hinihila si Tapio at ang iba pang mga mangangaso mula sa kanilang mga sasakyan, napilit silang pinaluhod. Ang resulta ng pagsabog ay sumisira sa ilog, at pabalik sa Pentagon, ang mga opisyal ay kumbinsido na ang Pangulo ay namatay sa pagsabog. Ang Vice President, na naghihintay na para pumalit sa pagkapangulo, ay naghihintay para sa kanyang panunumpa. Gayunpaman, sa likod ng eksena ng kaguluhan, isa pang parachute ang matikas na bumaba sa lupa. Si Oscary, kasama ang Pangulo sa kanyang tabi, ay gumawa ng isang matagumpay na paglalakbay. Isang taos-pusong reunion ang naganap habang ipinakilala ni Oscary ang kanyang ama na si Tapio sa Pangulo, na pinuri si Oscary bilang ang pinakamatapang na individual na nakilala niya. Ang mga Navy SEAL ay agad na naghahatid ng mabuting balita sa Pentagon, na nagpapatunay sa kaligtasan ng Pangulo. Si Fred, na mukhang galit na galit, ay maingat na lumabas na nagudyok sa Vice President na sumunod. Sa pag-iisa sa isang banyo, ang dalawa ay nag-uusap ng tahimik, na nagsiwalat ng isang nakakagulat na balangkas. Si Hazard ay isang lihim na operatiba na ginamit nila upang patayin ang Pangulo. Nakikita ni Fred ang Vice President bilang banta sa kanyang kaligtasan, kaya pinatay niya ito, at ginawa niya ito na parang isang aksidente. Bumalik sa lugar ng pag-crash si Oscary at ang Pangulo ay naging sentro ng atensyon, na nagpapakuha ng mga larawan sa gitna ng isang backdrop ng mga helicopter ng gobyerno. Ang maalamat na imaheng ito ay nakarating sa mismong cabin kung saan hinangaan ni Oscary ang iba pang mga larawan sa simula ng pelikula.
Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.